Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, isang mapagpalang araw po sa lahat ng tagapakinig ng iyong programa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Gerald, 24 years old at taga Cagayan de Oro City. Ang kwentong ito ay tungkol po sa aking buhay. 22 years old ako dati Kuya E at marami akong naging jowa. Mga kapwa ko lalaki, oo, kuya, isa po akong membro ng LGBTQ or bisexual po ako. At sa mga panahon na yon, Kuya E, uso ang mga dating app gaya po ng Yellow App. Isang pindot mo lang, isang yaya ay pwede nang may maganap kahit anong oras mo gusto. Basta may internet ka lang at sapat na. Sa mga panahon na yon, Kuya E, hindi ko alam yung mga pwedeng panganib na mangyari. Meron akong mga naging barkada. Same gender sa akin at sa iba sa kanila ay may nangyari sa amin tuwing lasing kami. Jowa mo ngayon, bukas iba naman. Ganon ang ganap ko noon Kuya E at sa paglipas ng ilang buwan, hindi mabilang ang mga naging jowa ko. At nakaniig na rin. Sa katagalan ay may napansin ako sa katawan ko. Parang lagi akong may lagnat na hindi mawala-wala kahit anong gamot po ang inumin ko. Hindi pa'y nawawala. Hinayaan ko lang yun Kuya E at minsan naman kasi nawawala. Minsan bumabalik at pagkalipas ng ilang linggo, meron ulit. Wala pa akong idea noon kasi nga wala namang sintomas na lumalabas. So patuloy pa rin ako sa mga nakasanayan ko. Inom dito, inom doon, parang normal na kahit may lagnat. Hala, laban kong baga. At noong magkaroon ako ng trabaho, Kuya E, ay required sa amin ang health card or white card ang tawag dito sa amin at pumunta ako sa aming city health office upang kumuha ng seminar para sa health card at sa paglilibot ko sa building. May nakita akong karatula na nakalagay. May nakita akong nakapaskel na HIV test at napaisip na mag-try ako na magpa-test dahil free naman at wala ngang bayad. Umakyat ako ng second floor kasi office hub. Pagkatok ko sa pinto ay parang kinakabahan ako. Ayaw ng katawan kong pumasok sa loob ng office na yon. Pero tinuloy ko Kuya E kasi nasa pinto at pagbukas ko, lumapit ang isang lalaki at pinaupo ako. Sinabi sa akin, "Sir, ano po yung atin?" Sumagot naman ako Kuya E at "Sir, magpa-test," sabi ko. Magpa-test ako. Kinuha niya ang aking impormasyon at marami siyang tanong katulad ng mga ginagawa kong mga huling pagniniig at pagninig talaga. At kasi yung term kasi niya SEX eh. At makalipas ang ilang minuto ay isang lalaking may lumapit sa akin. Kukunan daw ako ng dugo para maipatest nila. Pagkatapos niyang kumuha, pinahintay ako sa labas ng 20 minutes. After nun, tinawag ang pangalan ko at pinaupo ako sa lamesa. At noon ko nalaman na may virus ako. Positibo nga ako sa HIV. Parang nawala ang mundo ko pagkarinig ko yon Kuya E at 22 years old, may ganito akong sakit at umiiyak talaga ako noon. Hindi alam kung anong gagawin ko. Walang masabihan noon, Kuya E, kahit kausap. Biglaan at, Kahit anong kausap, hindi ko marinig kasi biglaan at sabi, wag daw ako mag-alala kasi may gamot doon na pwedeng i-take. Libre lahat. Hindi sa HIV ako positive, pati na rin sa hindi lang sa HIV, pati na rin sa Hep B, syphilis. Sa awa naman ng Diyos, buhay pa ako ngayon, Kuya E, at patuloy na lumalaban sa buhay. I share this story, Kuya E, upang may palaganap ang kahalagahan na protect yourself at huwag sana ninyo akong husgahan sa nangyari sa aking buhay. Sorry na rin, Kuya E,
Hindi po ako marunong magkwento. Sana po ay matanggap itong kwento. Hanggang dito na lamang. Nagmamahal, Geraldo nga. Okay lang yun. Kahit hindi marunong magkwento, at least nag-try ka. O, medyo ano lang talaga yung pagkukwento. Medyo mabilis din, no? Pero siguro shinare mo lang talaga to bilang awareness na rin para sa ating mga kababayan, mga kaibigan, at syempre sa lahat po ng mga miyembro po ng LGBTQIA plus community na dapat po sa mga ginagawa natin ay mag-iingat po, no, para hindi po tayo matulad sa halimbawa sinapit nitong ating letter sender na si Gerald na patuloy pa rin na lumalaban sa buhay. Kanya naman yung sinasabi, di ba? Parang nangyari na to, so dapat tanggapin mo, magkampanginaan ng loob. At ngayon parang alam ko meron na ring mga clinical test para dito kasi wala pa talaga siyang gamot eh. So pwede mo lang siyang kumbaga may iinuming ka halimbawa na for maintenance ba, something like that. Pero yung pinakagamot talaga wala pa. Pero nagkakaroon na rin ng mga clinical test dun sa mga sinasabi na susi nga para mapagaling ang sakit na ito. So, salamat sa iyo, Gerald, sa iyong matapang na pagliham at syempre pagbibigay ng iyong kwento kahit sabi mo nga hindi ka ganun ka galing magkwento. At least sabi mo pa rin yung kung ano yung gusto mong iparating sa ating mga televiewers and talaga YouTube viewers and listeners. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.